Oh my gosh, hindi niya ako nakita na nagsisignal ako papuntang Gobic. Pag nakita mo yung mga drone shot, kalbo na talaga yung mga ano, yung kabundukan. Ang popular comment kasi lahat ang sisi nasa ano nasa sinira natin yung lugar natin, yung community natin o yung nature natin. Wala tayong tatakbuhan, kundi tayo lang din. Napakadaling hanapin ng neutral. Okay, another weekend, another ride. What's up guys, it's me, Casual Riding TV, and we're back with another vlog. So kasama natin si Utol again. So isang pahabol na weekend ride lang bago siya bumalik ng school. Try namin pumunta sa sa Morong Gate or pa Ocean Adventure. Bahala na si Batman. So nakakatuwa na medyo nagigain na siya ng confidence niya sa kalsada, no? So you can see guys, medyo hindi na siya katulad nung before na laging nasa kanan, kasi hindi naman talaga pwedeng ganon. But yeah, unti-unti nagkakaroon siya ng confidence na may mga kasabay siyang ibang sasakyan. Sa akin kasi wala naman nagturo magmotor sa akin. Natuto ako nung high school dahil sa mga kaibigan, tsaka of course kasi marunong tayo magbike, no? Oh my gosh, hindi niya ako nakita na nagsisignal ako papuntang Gobic. Ang hirap nang walang intercom. Alright, so today's Saturday, weekend, pero hindi katulad ng Sunday na medyo maluwag yung kalsada, no? Kaya matitest natin kung paano siya magmomotor on a much busier road, no? Road condition, kasi nung nag-ride kami ng Fiesta Patay holiday, tapos wala masyado talagang sasakyan. So right now marami kaming kasabay, and kailangan niya ng ganito para kung sakaling dadali niya tong isang Vespa sa Manila, ay sa Angeles. Nice, ang ganda. Special edition na Z900, grabe naman. Maganda weather today, however merong forecast na paparating na bagyo, and possible ba or ano na talaga siya, categorized as super typhoon na. But yeah, hopefully hindi naman. This time ang tatamaan niya is Central Luzon, and yeah, grabe yung sa Cebu, no? Kaya ngayon as in putok na naman yung or putok na putok lalo, I mean yung issue ng corruption, no? Lalo yung sa flood control projects, yung mga kinulimbat na bilyones ng mga supposedly public servant. Grabe yung ginagawang mining sa mga bundok nila, kasi as in pag nakita mo yung mga drone shot, kalbo na talaga yung mga yung kabundukan na flat na nila, tapos after nun lilipat naman sila sa ibang lugar. Grabe. So yeah, prayers sa lahat nung nasalanta ng bagyo, and yeah, kapit lang, no? Help is on the way. May mga nagpadala na ng donations, tulong, and I believe may
may donation din na coming from ano, no, from US. Nasa $1 million daw yun. And hopefully hopefully hindi naman ibulsa, no, or patsi-patsiin ba, bawas-bawasan na kung sino-sino. Sana hindi naman umabot sa ganun. But yeah guys, sinabi din natin to sa previous vlog natin, as citizens, we hold the same amount of responsibility. Tayo, ang responsibilidad natin is to do our best para sa sarili natin and para sa mga kapwa natin, no? Sa mga kapwa natin Pilipino, sa kapitbahay natin, sa community, sa lahat, 'di ba? Lahat tayo may responsibility, and most of all responsibility natin kay kay Mother Earth. And I'm sure alam niyo na kung ano ibig ko sabihin. Medyo unpopular comment, kasi lahat ang sisi nasa kung hindi nyo kinuha yung kung hindi nyo kinulimbat yung or kung hindi nyo kinurap yung pondo, etc. Like, come on, puro dun yung focus natin. Nakakalimutan natin na tayo din meron din tayong role para ma-prevent tong mga bagay na to, no? And the most common thing is yung pagkatapon natin ng mga basura natin sa kung saan, no? Kasi parang ang nangyayari is parang sige, corrupt naman yung gobyerno, ako na lang din, wala na lang din akong pakialam, di ba? So nangyayari, sino kawawa, di ba? Sila okay sila, nasa bahay na matataas sila, naka-aircon, kumakain ng masasarap, nagta-travel kung saan. Tayo, kapag sinira natin yung lugar natin, yung community natin o yung nature natin, wala tayong tatakbuhan, kundi tayo lang din. So hindi dapat ganun yung mindset. Parang ano na nga lang bang aasahan mo kung yung nga lang yung pagliligpit lang ng sariling pinagkainan sa fast food, pinagtatalunan pa sa threads kung ethical ba daw or kung tama ba daw o hindi. Yung pagtapon pa kaya ng basura sa tamang lugar, di ba? Grabe. Ice cream. Ano tayo? Lagi tayo sa tinapay kumakain ng ganito. So cheese tsaka avocado. Gusto ni wifey ng ganito. Love. Sara tayo ng visor. Uupuin ako. Hindi natin inaayos yung side mirror. Grabe Parang ang galing-galing ko magmotor sa na to. Sa motor na to, kasi ang dali ng shifting niya. Ang smooth. Quick shifter. Napakadaling hanapin ng neutral. Okay, ride out na tayo guys. Punta na tayo dun sa sa mga puno-puno, dun sa magandang view. Yung may-ari ng motor ng R15 is nakilala natin sa previous work natin. Tapos syempre kapwa rider, kwento-kwentuhan kanyan. Tapos nakita ko siya dito kanina habang kumakain kami ng ice cream. Nakita ko siyang dumaan. Nakita din naman niya yung motor. So ayun, tinawag. Tapos sabi ko pa-ride. First time ko lang nagamit yung motor niya. So yeah. Alright, let's go.
Fishing area. Ngayon na lang ulit tayo napunta rito. Ganda rito pag sunset. Ganda ng view dun, oh. Ang dagat. Adventure Cove. Bago yan, ah. Ano meron doon? Welcome adventurers. O, doon din naman yung adventure. Hindi ko pala yan. Nilagyan na nila ng harang. Hindi na pwedeng pwede ka mag-park dyan. Center stand, huwag ka na magtanggal ng helmet. Alis din kagad tayo. Diba? Siguro nilagyan na nila harang kasi alam ko dati may tumalon dito eh. Pero hindi naman yata. Yes. Medyo umahapon. Ha? Hindi mo alam yung daan? Dinaanan natin dire-diretso lang. Loko-loko. Bayan. Yeah, I'm happy guys. Natutuwa ako na na-share ko yung ride na to, yung riding experience na to sa kapatid ko. Yeah. Yeah, it's nice na ang sarap mag-ride kapag medyo magulo yung utak mo. Feeling anxious ka sa lahat ng bagay-bagay, overthinking thoughts and stuff. Ang sarap magmotor kapag ganun yung pakiramdam mo, kasi parang nagkakaroon ka ng release, nagkakaroon ka ng freedom, but at the same time times 10 siya na nasi-share mo yung experience sa family member or sa mga malalapit sa'yo. Like yung kapatid ko, first time yung ito legit na long ride na talaga, kasi technically nasa Bataan na tayo. Yeah, and hopefully someday I get to share the ride with my kids, 10, 15 years from now. Meron na silang mga sari-sariling kakayahan, tapos nagkataon din na mahilig din sa pagmumotor, tapos tig-iisa kami ng motorsiklo. Yeah, sobrang sarap siguro nun. Oh wow, nature tripping. Palobat na yung camera ko, hindi pa tapos yung ride. Tama pa kaya ito pinupuntahan namin. So ito yung cafe. Saan parking nito? Alright, so nandito tayo sa Cubic Cafe ngayon. Tamang chill lang siguro tayo. And end na rin natin yung vlog here kasi lowbat na yung camera. Salamat sa pagsama sa sa chill ride namin. Thank you for watching, and if you're new to my channel, please do like and subscribe. And yeah, stay tough guys. Tuloy-tuloy lang tayo, ride safe and stay safe. Johnny.